So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po talaga, nagulat ako dito sa mga post ni Pambari 4. Kilala niyo ba si Pambari 4? Oo, siya po yung governor ng Cebu na DDS. Actually, ganyan po kababaw to si Pambari 4 eh. Okay na sana eh. Yung nga lang, hindi siya okay eh. So, nag-post ito si Pambari 4. So, sabi niya dito, di ba, Bisaya kasi no, kahilas ni mo youths. You do think, who do you think you are? Tatay Digong forever. Puta, DDS! O yan o, Pambari 4. DDS po ito, yan o. Ano ba yan o, DDS? DDS yan, oo. So, siya mga kababayan, alam naman po natin no, na yung Cebu ngayon, talagang baluarte po talaga ng mga Duterte. Oo. So, kahit po nabaluarte po ng mga Duterte po itong Cebu, tumulong pa rin po si PBBM kasi nga po, trabaho niya po yun sa mga nasalanta po ng Lindol. Actually, inaway pa nga itong si Bam ng mga ibang mga DDS kasi daw, bakit daw tumanggap ng tulong galing sa gobyerno? Kung di ba naman tanga, di ba? So ngayon, hinahanap ko ngayon to kung sino ba kaaway ni kung sino ba yung kaaway ni Pam. So yung kaaway pala ni Pam dito mga kababayan, no? Isang LGBT pala kasi nag-post siya dito nag-comment siya dito, no? Ayaw mo kalain mga LGBTQ. Kay it's a term of endearment dako sa mga friends. Dagan kong friends nga babay nga youths, nothing against you. Bisaya kasi. So, ngayon, ang kalaban pala dito ni Pambari 4, kilala niyo kung sino? Kilala niyo kung sino kaaway ni Pambari 4? Yung kaaway ng mga DDS ngayon, nakapo nila DDS. Si Regal. Si Regal, saan pa si Regal? Yan, dito. Nakita ko yung mga comment. Yung mga comment po, unfollow pala kay Regal. Olivia Regal. Yan, no? Isang DDS na LGBT na abogada. Oh. So ngayon, ano bang point ko dito? Ngayon, sa hindi lang po nakakaalam, DDS to, di ba? Kilala nyo ba to? DDS yan Yang si Regal na yan Ngayon mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, inaaway po ngayon to ng mga DDS. Itong si Regal. Dahil po sa kanyang opinion regarding po sa ICC. Ang point dito, hindi nyo kayang respetuhin yung opinion ng kapwa ninyo DDS. Na kung totoo may point naman po siya. For example ito, may papakita akong video sa inyo to. Ito para hindi tayo i-copyright. I-play natin dito. Regal POV. Regal POV. Ito, meron siyang huling video dito Nakinuyog na naman siya. Ito. Saan na ba yun? Ito. Ito yung video niya kahapon. Makilala nyo yan Ito. Ito siya Di ba? Kasi nagtitrending talaga to sa Facebook So, tingnan nyo meron siyang bear with me. Ano natin to? Panoorin lang natin to saglit. Sige. According to Reuters and GMA News, the International Criminal Court Appeals Chamber has officially disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from the Duterte case. The reason? Conflict of interest. Apparently, Khan once represented the Philippine Human Rights Commission in a submission that named Duterte as a suspect, a paper trail that came back like a boomerang to strike him down. In short, the man who was supposed to prosecute is now barred from the very case he once helped. So, tama naman. 'Di ba? So ito yung setup niya Tama naman, 'di ba? Natinanggal na nga itong si Khan sa prosecution po ng ICC. Okay?
Okay, legally, this is no small blow. In the ICC, impartiality is not just a virtue. It is a requirement under Article 42, Paragraph 7 of the Rome Statute, which mandates that no prosecutor shall engage in any manner where their impartiality may reasonably be doubted. And in this case, the judges decided that Khan crossed that very line. But is this a victory for Duterte? Hindi pa. Ayan. Dito na nagagalit ngayon ng mga DDS. Dito na nagagalit ang mga DDS. So, kasi na-real talk po sila ni Olivia Regal. Ngayon, ang tanong dito ni Olivia Regal, yung pagpapalit nga po ba kay Khan bilang prosecutor nga po ng kaso ni Digong, ito ba ay victory? Ito na ba ay victory sa kampo ni Digong? So sabi po ni Regal, hindi pa. O tama naman. Tama naman. At sabi nga po ni Regal, parang mas napasama pa nga lalo. Kuntingin natin para makuha natin yung point ko. Sige. The judges decided that Khan crossed that very line. But is this a victory for Duterte? Hindi pa. Yes, the disqualification slows things down. It gives Duterte's camp a procedural triumph, a brief sigh of relief. But let's be clear, the case itself does not disappear. The wheels of international justice turn slowly, but they turn nonetheless. Deputy Prosecutor Mame Mandiayaniang now takes over, and the case remains on track. Baga lang, hindi tigil. This isn't Duterte's acquittal. This is up. Yan. So, yan. So, tama naman. Paano ko naman, kasi actually ayoko sa kanya, no? Ayoko diyan kay Regal. Ayoko sa kanya. Kasi misleading minsan. Pero dito sa content niya na to, tama naman. Okay? Ngayon kasi, ang gusto kasi ng mga DDS, mga streetwise, no? Yung niloloko po sila. Ang gusto po kasi ng mga DDS, yung ginagago po sila ng mga vlogger nila. O ngayon, ano ba yung narrative ng mga DDS? Yung narrative po ng mga DDS, pabor daw po kay Digong, yung paalis kay Khan, na makakalaya na raw po si Digong. Kasi nga po, napalitan na raw po yung prosecutor ng kaso ni Digong. Ayan ang gusto ng mga DDS. Pero in reality, hindi po ganun yung totoong nangyari. Ang mangyayari po talaga dito, well, mas lalong napabagal yung kaso ni Digong. Di ba? At mas malupit yung pinalit, ha? So ngayon, para pa sa mga DDS, ganyan sila kabobo, eh. Parang ngayon sa mga DDS, si Regal, balimbing na. So ayaw nyo ng totoo. Ay na ibig sabihin nun. Itong mga bobo at mga tatanga-tangang mga DDS, ang gusto pala nila, niloloko sila. Ganun pala. And by the way, mga kababayan, meron pa yung isang ginawa na ang sabi rin po ni Regal, natabad na ako hanapin yung video Sabi rin po ni Regal na yung talagang wala na rin magagawa si Digong. Talagang yung bola na talaga ng kanya paglaya nasa ICC na raw po. Ngayon, nagreklamo na naman yung mga DDS. Hindi, mali pa rin yan. Ang pinag-usapan natin dito, jurisdiction. Kahit na mag-tumbling kayo dyan, na paglaban ninyo yung jurisdiction, si Digong po, nasa ICC na. Anong magagawa nyo doon? So ngayon, ngayon, napagtanto po natin, no, dahil nga po sa ginawa nga po ng mga DDS, dito nga po kay Regal POV, mas lalo po natin napagtibay na ganyan pala talaga katanga itong mga DDS. Ini-explain sa inyo ng maayos para maintindihan ninyo ng maayos, para meron kayong matutunan, hindi nyo tatanggapin. So mas gusto nyo palang ginagawa ng ibang mga vlogger na si Digong lalaya na bukas. Si Digong nasa China na. 'Di ba may mga ganyan silang mga binabanggit, 'di ba? Si Duterte, lumaya na, nagtatago na sa China. So mas gusto nyo pala yung ganung klaseng mga content. Yung ginagago kayo, yung binobobo kayo, yung tinatarantado kayo.
Ayaw nyo ba ng totoo? Ayaw nyo ba ng katotohanan? Actually, bisa nga, nimi-mislead na nga kayo nito eh. Para lang ma-fulfill yung katangahan ninyo eh. So ayaw nyo pala ng ganon. Yung tinuturuan kayo. Ay, ano klaseng... So ngayon mga kababayan, no, alam nyo, ang pinakamalupit dito, kinukuyog nga po ngayon itong si Rigal ng mga DDS vlogger. Ang malupit dito, sumasawsaw si Governor. Doon ako nagtataka. Yung DDS mo na Governor, sumasawsaw ngayon. Ano ka DDS? Ano ka vlogger ka din? Sumasawsaw ka sa amin? Kahilas, Nemo Youths. Youths pala, no? Kahilas, Nemo Youths. Who do you think you are? Tatay Digong forever. Oh, pag ganyan na yung post mo dyan, medyo hindi ko gets eh. Una kasi Bisaya. Pero nakuha po natin yan dahil po dyan sa mga comment ng mga tao. Si Regal pa rin pinapatawaan dito. Ayun, tapos may binabanggit pa na LGBTQ. So ayaw din pala ni Pambari 4 ng katotohanan. Ayun din pala yung ayun din pala yung gusto ni Pam. Ni Governor Pam. Huwag niyong turuan yung mga DDS kasi panatilin yung bobo ang mga DDS. Ganun pala. Puta Governor ka ganyan yung binabang. So, ang babaw. In the first place mga kababayan po, no? In the first place, ito po yung Ay, thank you po, no? Thank you po, Ma'am Sakura, no? Kaibigan talaga siya ni Sarah. Si Pambari 4, kaibigan po talaga siya ni Sarah. In the first place, mga kababayan, no? Dapat po talaga, no? Ito, may singit ko lang, no? Dapat po talaga maimbestigahan itong si Martires. Si Martires po talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit naging governor yung DDS na yan. Kasi una po, no? Sino bang meron dati? Si Gwen. Si Gwen Garcia, may kaso po sa ombudsman yan. Oo. Yun nga lang po, may TRO na dapat wag muna mag-proceed yung kaso kasi nga po, election. At bawal po yun, to be fair, sa mga nakakasawang politiko. Kasi minsan kasi mga kababayan, yung kaso, nagagamit po yan sa election. Diba? Hindi. Ito, pakita ko sa inyo. May picture ako niyan eh. Tingnan nyo Pambari 4, Bari 4, Sara Duterte. Magkaibigan yan. Tuwan-tuwa nga si Sara dyan eh. Saan na ba yun? Meron yan eh. Ayan o. Doon nakalat yung picture nila o. Yan. Ito. Pakita ko sa inyo. Wait. Yan. Nakalat yung picture nila mga kababayan sa ayan. O, diba? Close yan mga yan. Close sila. Close talaga sila. Oo. Yan. Hindi ba yan? Ito nga kinukwento ko nga. Ito nga kinukwento ko nga. Okay. So, nangyari kasi dito mga kababayan kasi. Alam naman po natin, no, na minsan po kasi, yung mga pag-file po ng kaso tuwing eleksyon, nagagamit lang po yan para siraan yung politiko. So, syempre, dahil po sa ganyan na po yung nangyayari, ganyan na po yung kalakaran, meron pong TRO na pwede ka mag-file ng TRO na pag-eleksyon, dapat wag muna magpupursid yung kaso. May ganyan eh. Ngayon mga kababayan, no, meron pong final na kaso kay Gwen Garcia. Sakto malapit na eleksyon. So sabi ni Gwen Garcia sa ombudsman, hindi. Sa DOJ. Sabi ni Gwen Garcia sa DOJ, pahingi kami ng TRO na wag mo na pag-usapan, wag mo na mag-proceed yung kaso kasi mag-eleksyon para fair. 'Di ba? Kasi mga liban naman natin, nagawa-gawa lang po yung kaso. 'Di ba? Alam niyo yan. Matagal na po tayo sa politika. Na tuwing eleksyon, ang daming lumalabas na kaso sa kapwa politiko. Oh. So ganun po nangyari. 'Di ba kinasuhan po si Governor Gwen Garcia
malapit na eleksyon. So ano yon? Posible nga po magagamit sa eleksyon po yan, yung kaso na yan. So nakakuha po ng TRO itong si Gwen Garcia sa DOJ. Alam nyo ginawa ni Martires? Sinuspinde si Gwen dahil may kaso daw. Tingnan nyo to. Ito yun eh. Saan ba? Ombudsman. Para maliwanagan tayo, no? Ombudsman. Gwen Garcia. Suspended. Suspend. Yan, ito. Ayan, no? Tingnan nyo, ha? April nangyari to, eh. Kaya nanalo yun si Pambari 4. Ayan po nangyari dito. Ayan, no? Nangyari to April 30. April 30, Ombudsman suspend si Cebu Garcias for 6 months. So, April, May, June, July, August, September, October. Election mismo. Oh. So, kung mga kababayan na mangyayari po kasi dito, sino ba naman ang boboto sa isang governor, sa incumbent governor na suspendido? So, nagamit po yung ombudsman. Para po siraan si Gwen Garcia. Na in the first place, may TRO. Tandaan mo, Martires, wakan ng ina ka, may TRO. Temporary restraining order. Pero ang ginawa po ni Martires, sinagasahan yung temporary restraining order, sinuspindi po si Gwen Garcia. So, nangyari, nanalo po yung Pambari 4, isang DDS. Ngayon, nagwawala ngayon na nakikipag-away kasama po ng mga vlogger. Pambari 4. Kaya nga dapat mga ka-streetways, dapat po talaga investigahan din po yan si Martires eh. Ang daming kababuyan pong ginawa niyan eh. Di ba? Ano ko ba? So, by the way, nako. Kasuya tong si Pam, grabe. Away ng mga vlogger, sumasawsaw. Tapos, tandaan nyo, no, ito na nga lang yung vlogger ng mga DDS na medyo may utak, na medyo tama yung narrative, inaway pa nila. Kasi po nire-real talk nila eh. Nire-real talk po kasi ni pangalan nito? Ni Regal. Di ba? By the way. So yun mga babae, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, saan ba tayo? Yan. So yun mga ka-streetways, no, so ano po masabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po ni Pambari 4. Tama nga, protector ng mga Duterte si Martires. Tama naman, no. So, well, by the way, no, tandaan naman po natin na ayaw naman natin, gandahan mo. Tandaan naman po natin no, na ayaw natin dito sa mga DDS vlogger. No, pero tama naman po yung sinasabi po ni Regal. No, ang nakakatawa kasi dito, no, ayaw talaga ng mga DDS na nire-real talk sila. At sumasawsaw pa dito si Pambari 4. No? So, yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan pa sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So,